Hirap na dalaga ay unang pumasok sa isang party ng mga mayayamang tao. Ang lugar na ito ay pinagsasama ang pinakamayaman at pinakasikat na tao sa Korea. Ang mga taong makakapasok dito ay hindi lamang ang mga batang mayaman na may maraming pera at ari-arian kundi pati na rin ang mga kilalang tao sa mundo ng negosyo. Ang mga suot nila ay puro mamahaling bagay at lahat ay limitado ang edisyon. Pinanood ni Seolri ang buhay ng mga mayayaman. Salamat sa pagpapakilala ng kanyang matalik na kaibigan, nagkaroon siya ng pagkakataon na makalapit sa mga taong nasa ganitong antas. Dinala ni Minhee si Seolri sa isang grupo ng mga tao. Lahat sila ay mayayaman at bawat isa ay may higit sa 200,000 tagasunod sa Instagram. Nang makita ng tatlong matalik na kaibigan ni Minhee ang mamahaling designer na damit ni Seolri, agad nilang inisip na mayaman rin si Seolri. Sinabi rin ni Minhee na nag-aral si Seolri sa isang Ivy League na universidad. Kaya agad na nagbago ang pagtingin ng iba mula sa pangungutya patungo sa respeto. Ang isang tao na parehong maganda at matalino ay tiyak na may magandang pamilya. Hindi itinanggi ni Minhee ito at nagpatuloy sa pakikipag-usap. Mula umpisa hanggang katapusan, walang pagkakataon si Seolri na magsalita. Sa sandaling yon, napansin ng lahat ang isang dalaga na papalapit. Ang pangalan ng dalagang yon ay Soo-hyun, isa ring sikat na tao sa mundo ng mayayaman. Hindi lamang siya anak ng isang kongresista na may 5 taong termino kundi siya rin ay presidente ng isang malaking kumpanya. Tinatayang higit sa 1 trilyong won ang kabuuang ari-arian ni Soo-hyun. Ngunit nakakagulat, ang tunay na may-ari ng damit na suot ni Seolri ay si Soo-hyun. May nagtaka sa grupo, dahilan upang hindi malaman ni Soo-hyun kung paano siya sigat. Kaya tumingin siya kay Seolri. Ang pakiramdam ng matinding titig ng lahat ay labis na ikinahiya ni Seolri. Ang kanyang pagka-awkward ay nagpakita sa grupo ng mga kaibigan ni Minhee ng tunay niyang pagkatao. Nang hindi alam ni Seolri kung paano siya sigat, biglang nagsalita si Soo-hyun upang iligtas siya. Nakita ito ng iba pang mga babae at nagsimulang magtanong kay Seolri kung paano sila makakapag-aral sa isang Ivy League na universidad. Sa oras na yun, alam ni Seolri na kung magpapatuloy siya sa pagpapanggap, tiyak na malalantad ang kahirapan ng kanyang pamilya. Kaya't buong katapatan niyang ikinwento ang kanyang buhay, na ang kanyang pamilya ay nabangkarote. Bukod pa rito, kinailangang huminto siya sa pag-aaral bago niya natapos ang paaralan. Lahat ng mga babae ay nagulat nang marinig ito. Ang pinakanahiya ay si Minhee dahil siya ang nagdala kay Seolri sa party. Alam ni Seolri na hindi na siya tinatanggap sa lugar na ito, kaya naghanda siyang umalis. Ngunit sa sandaling yon, dumating si Beanie Mom at sinampal si Minhee. Si Beanie Mom ang isang babaeng tinanggihan lamang na makapasok sa party. Tiyak na hindi inasahan ni Seolri na ang insidenteng ito ay lubos na magbabago sa kanyang mahirap na buhay. Nag-away sina Beanie Mom at Minhee dahil sa mga tsismis. Mula sa pagiging malapit na kaibigan hanggang sa pagiging kaaway, sinadyang hindi hinayaan ni Minhee na makapasok si Beanie Mom sa party. Patuloy na nagsasalita si Beanie Mom ng masama tungkol kay Minhee sa harap ng lahat. Hinila pa niya ang buhok ni Minhee. Tumayo si Seolri at pinanood ang pambubuli kay Minhee at hindi na siya nakapagtiis. Kaya tumayo si Seolri upang pigilan si Beanie Mom. Ito ay ikinagalit ni Beanie Mom at hinagis niya ang alak sa damit ni Seolri. Napakataas ng halaga ng damit na ito kaya kahit ibenta ni Seolri ang kanyang bahay, hindi niya ito mabibili muli. Hindi na napigilan ni Seolri ang kanyang damdamin nang makita na patuloy pa ring sinisigawan siya ni Beanie Mom. Agad na sinampal ni Seolri si Beanie Mom ng malakas. Pagkatapos noon, sinabi ni Seolri na ang isang mayamang tao na walang iniisip ay ibubunyag ang masamang ugali at mawawala ang dangal. Ang mga salitang ito ni Seolri ang naging dahilan upang pagtawanan si Beanie Mom ng lahat. Pagkatapos magsalita si Seolri, matapang siyang umalis sa lugar. Ang insidenteng ito ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa party, at may isang lalaki na magiging kanang kamay ni Seolri sa hinaharap. Paglabas ni Seolri, nakita niya ang maruming damit niya at nag-alala dahil wala siyang pera para bayaran ito. Sa sandaling yon, lumapit sa kanya ang isang lalaki. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Song-hyo, ang tagalikha ng mga sikat na tao. Nang makita niya ang pagtatalo ni Seolri sa party, agad niyang naunawaan ang nakatagong halaga nito. Gusto ni Song-hyo na sumali si Seolri sa kanyang kumpanya. Kaya dinala niya ito sa propesyonal na silid ng makeup. Ito ay silid ng makeup na espesyal para sa mga sikat na tao. Hanggat may higit sa 1,000 tagasunod si Seolri sa kanyang social media account, makakagamit siya ng VIP na serbisyo dito ng libre. Inisip ng lahat na ang lugar na ito ay nilikha para sa serbisyo sa mga sikat na tao. Ngunit ang pinaka-nakikinabang ay ang boss dito dahil maraming sponsor ang pumupunta sa lugar upang mamuhunan. Ang kailangan lamang ng mga sikat na tao ay kumuha ng ilang larawan gamit ang kanilang telepono at e-post ito sa Instagram, kasama ang mga tatak o sponsor sa post. Sa ganitong paraan, kikita ang kumpanya ng makeup ng bahagi ng tubo. Pagkatapos ipakilala ni Song-hyo ang kapangyarihan ng VIP na serbisyo, dinala niya si Seolri sa susunod na silid. Puno ang silid na ito ng mamahaling damit mula sa malalaking tatak.
Lahat ng sikat na tao na may 10,000 tagasunod sa kanilang social media account ay automatikong makakapasok sa silid na ito. Bukod pa rito, maaaring humiram ng damit ang mga sikat na tao dito ng libre. Mas marami silang tagasunod, mas malaki ang diskwento na matatanggap nila. Halimbawa, ang isang magandang dalaga na nagyoyoga. Ang kasuotan niya ay nagkakahalaga ng mas mababa sa 10,000 won. Ngunit dahil sa kanya, naibenta ang kasuotan sa 15,000 won. Sa loob ng 30 minuto, naibenta niya ang 5,000 kasuotan. O halimbawa, kailangan lamang ng isang babae na mag-post ng simpleng larawan. At ang thermos sa larawan ay nakahikayat ng kuryusidad ng maraming tao. Dahil dito, mabilis itong naibenta. Mas maraming gawain ang natatapos ng mga sikat na tao, mas mataas ang gantimpala na matatanggap nila. Kaya sa lipunan ngayon, ang mga sikat na tao ang kumikita ng pinakamaraming pera. Nang marinig ni Soul Lee ang tungkol sa pagiging sikat, nahirapan pa rin siyang maniwala. Pinili niya mismo ang isang magandang damit. Matapos isuot ang damit, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Samantala, nakatayo si Sung Hyuk sa tabi niya at kumuha ng ilang larawan ni Soul Lee. Kasabay nito, ipinahayag din niya ang kanyang panghihinayang at ibinahagi ang malungkot na kwento na ang social media account ni Soul Lee ay mayroong lamang 1,000 tagasunod, kaya pansamantala ay wala siyang karapatan na manghiram ng mga bagay doon. Ang pinakamalaking karapatan niya sa ngayon ay makakuha ng ilang larawan. Doon lamang napagtanto ni Soul Lee na napakalakas ng impluwensya ng opinyon ng publiko at ng kapangyarihan ng mga sikat na tao. Ang nangyari sa araw na iyon ay tunay na nagbago sa paraan ng pag-iisip ni Soul Lee. Sa oras na ito, nagsimula rin siyang magkaroon ng sariling mga hangarin. Ngunit walang mabuting bagay na dumarating ng kusa. Dahil sa pag-iingat, hindi agad sumagot si Soul Lee kay Sung Hyuk. Ngunit ang dalawang pangyayaring sumunod ay ganap na nagbago sa kanyang orihinal na intensyon. Ang unang pangyayari ay ang pangangailangan ni Soul Lee na bayaran ang damit na kanyang natapunan. Ang presyo ng damit na yun ay walang kapantay dahil 3 lamang ang umiiral sa buong mundo. Noong araw na yun, pumunta si Soohyun sa labahan ng ina ni Soul Lee. Orihinal, dinala ni Soohyun ang damit doon upang labhan. Ngunit sinuot ito ni Soul Lee at natapunan. Sa puntong ito, wala nang magagawa si Soul Lee kundi humingi ng paumanhin. Kinuha niya pati ang lahat ng kanyang ipon at nais bayaran ang utang para sa damit ng paisa-isa. Ngunit labis na mabait si Soohyun. Sa ilang kadahilanan, tinanggihan niya ang kabayaran. Sa oras na yun, naramdaman ni Soul Lee ang malinaw na kaibahan ng mayaman at mahirap. Ang ikalawang pangyayari ay nagmula kay Min-hee. Dahil sa insidente nung nakaraang party, lahat ng balita tungkol kay Min-hee ay pinag-uusapan ng mga anti-fans. Nag-aalala siya at nais mabilis na maayos ang sitwasyon. Naghahanda siyang anyayahan ng ilang sikat na tao sa kanyang tindahan. Ginamit ni Min-hee ang kanyang kasikatan upang makipagtulungan sa kanila sa pagbebenta ng mga produkto. Hanggat dumarating ang ibang mga kaibigan, mawawala ang lahat ng maling chismis tungkol kay Min-hee. Ngunit hindi alam ni Min-hee na ang kanyang mga kaibigan ay may balak saktan siya. Matapos ang insidente noong gabing yun, ayaw na nilang makipagkaibigan kay Min-hee. Ngunit inisip ni Soohyun ang sitwasyon. Sinabi niya na kung hindi sila pupunta sa livestream ni Min-hee sasabihin ng mga tao na sila ang mga nakakita ng sakuna at iniwan ang kanilang kaibigan. Mas makakabuti para sa kanila na pumunta. Kaya nagtipon sila sa cafe na yun. Nang malaman ni Min-hee na ang iba ay nagpunta sa kanyang livestream ng pilit lamang, binago niya ang kanyang target kay Soul Lee. Dahil si Soul Lee ang pinakamadaling apihin. Hinila ni Min-hee si Soul Lee sa livestream. Sa harap ng 20,000 nanonood, labis na nahihiya si Soul Lee at tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit wala talagang mabuting intensyon si Min-hee. Noong siya ay nasa paaralan pa, inakusahan si Min-hee na minamaliit ang kanyang mga kaibigan at siya ay iniwan ng buong klase. Dahil nasa parehong klase si Soul Lee at Min-hee noon, sa livestream na ito, hiniling ni Min-hee kay Soul Lee na tulungan siyang magpaliwanag sa mga netizens. Alam naman ni Soul Lee na nagsisinungaling si Min-hee ngunit hindi pa rin niya isiniwalat ang tunay na ugali ni Min-hee. Sunod, gusto ni Min-hee na malaman ng mga manonood na ang kanyang mga kaibigan ay lahat sikat. Kaya inilabas niya ang murang makeup mula sa bag ni Soul Lee upang ibenta. Napansin ng mga kaibigan sa likod na ang halaga ng makeup ay 20,000 won lamang. Doon lamang nila naunawaan na hindi mayaman ang pamilya ni Soul Lee at siya ay simpleng nagtitinda lamang. Sa oras na ito, nagkunwari si Min-hee na nahabag siya. Itinulak niya ang makeup sa cart ni Soul Lee. Nagsinungaling pa si Min-hee na nasubukan niya ang mga produktong yun at mabuti naman ang kalidad. Sa ganitong paraan, unang beses nakita ni Soul Lee ang kakilakilabot na pang-aabuso sa internet. Sa loob ng hindi hihigit kalahating oras, naubos ang lahat ng stock. Pagkatapos ng livestream, pakiramdam ni Soul Lee ay parang payaso nang makita ang mga sikat na tao na tinutuya siya. Tanging mabait si Soohyun ang hindi nakibahagi sa usapan. Ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap ang nagdulot ng pangmamaliit kay Soul Lee. Bago umalis si Soul Lee, nagkunwari si Min-hee na mabait at pinalakas ang loob niya. Ngayon lamang napagtanto ni Soul Lee ang tunay na layunin ni Min-hee sa paglapit sa kanya.
Bagaman tinulungan ni Soul-Ri si Min-hee na maibenta ang lahat ng kanyang produkto, nais lamang ni Min-hee na tulungan siya ni Soul-Ri na linisin ang kanyang pangalan. Dahil dito, nagkaroon sila ng pagtatalo. Tumigil si Min-hee sa pagpapanggap na mabait at nagsalita ng may pangmamaliit, siniraan ang kahirapan ni Soul-Ri. Inisip din ni Min-hee na naiinggit si Soul-Ri kaya siya kumikilos ng hindi maganda. Matapos maranasan ni Soul-Ri ang mga pangyayaring yun, malinaw na niyang naunawaan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pera. Kung maaari siyang maging sikat, tiyak na magiging masaya siya. Kaya kinabukasan, pumunta si Soul-Ri kay Song Hye-up upang humingi ng kontrata. Siyempre, may ilang espesyal na kondisyon sa kontrata. Kailangan makipagtulungan si Soul-Ri kay Min-hee. Ngunit nang makita ni Min-hee si Soul-Ri, nagalit siya at umalis. Gayunpaman, matapos patuloy na payuhan ni Song Hye-up si Min-hee nagbago ang isip nito at pumayag na makipagtulungan kay Soul-Ri. Pagkatapos ay kinuha ni Song Hye-up ang kanyang telepono upang hanapin ang social media account ni Soul-Ri. Noong nakaraang gabi, ipinakita lamang ni Soul-Ri ang kanyang mukha sa livestream ni Min-hee. Ngunit nagdulot ito ng malaking pagtaas ng bilang ng mga tagasunod sa social media account ni Soul-Ri. Ito ay naging malaking pagkakataon para sa kumpanya ni Song Hye-up na kumita ng pera. Sa oras na yun, pumasok din si Soul-Ri mula sa labas. Nakita niya ang naiiritang hitsura ni Min-hee at labis siyang natuwa. Ginamit ni Soul-Ri ang dahilan ng pakikipag-cooperate sa negosyo upang ayusin ng kusa ang alitan ng dalawa. Pagkatapos, pumunta sila sa pasilidad na itinayo para sa mga sikat na tao. Pagkalipas ng 30 minuto, natapos na nila ang kanilang check-in. Ang mga sikat na babae na nagtawanan kay Soul-Ri at Min-hee kahapon ay labis na nagulat sa kanilang pagdating. Ngunit dahil may sariling patakaran ng kumpanya, tinanggap sila ng lahat ng may pag-aatubili. Pagkatapos kumuha ng larawan, naglakad si Soul-Ri ng mag-isa. Ngunit sa sandaling yon, biglang dumating ang mga tagahanga. Hindi inaasahan, ang dalawang babae ay tagahanga ni Soul-Ri, kahit na bago pa lamang niyang binuksan ang kanyang social media account. Nang makita nila si Soul-Ri, napansin nila ang magandang damit na suot niya at nagtanong kung saan niya ito binili. Nakita ni Min-hee ang eksenang ito at naiinggit, kaya mabilis siyang lumapit at hinawakan ang braso ni Soul-Ri. Nagpanggap si Min-hee bilang matalik na kaibigan ni Soul-Ri at nakipag-usap ng masaya sa dalawang tagahanga. Pagkatapos, kumuha sila ng litrato kasama ang 4 na babae. Ngunit pagkatapos makauwi ng lahat, nakita ni Soul-Ri na nag-post si Min-hee ng larawan online. Nang buksan ni Soul-Ri ang kanyang social media account, natuklasan niyang marami sa mga tagahanga ni Min-hee ang nakakita sa kanyang nickname. Marami rin ang nagtanong kung saan binili ni Soul-Ri ang kanyang damit. Agad na ginamit ni Soul-Ri ang pagkakataon at pinili ang 3 larawan mula sa album at ipinost sa kanyang personal na pahina. Nilagyan niya rin ng tag ang mga tindahan kung saan niya binili ang kanyang mga damit. Pagkatapos niyang mag-post, agad na nagustuhan ng daan-daang tao ang kanyang mga larawan. Ngunit espesyal ang atensyon ni Soul-Ri sa isang account na pinangalanang BBB Famous. Sa mga sumunod na araw, inayos ni Soul-Ri ang kanyang mga gamit at naghanda upang magbenta ng produkto sa ilalim ng pangalan ng kumpanya. Nakakuha si Soul-Ri ng imbitasyon mula kay Min-hee. Inimbitahan siya ni Min-hee na dumalo sa isang fair na inorganisa nito sa Biyernes. Binigyang diin ni Min-hee na nakalaan na ang isang pwesto para kay Soul-Ri. Kaya kinabukasan, dinala ni Soul-Ri at ng kanyang matalik na kaibigan ang isang malaking bag at pumasok sa fair. Ngunit nang pumasok sila sa hall, natuklasan ni Soul-Ri na niloko siya. Dahil ang mga ipinapakitang produkto dito ay mamahalin at ang presyo ng bawat isa ay umaabot sa milyon-milyong won, samantalang ang dala ni Soul-Ri ay mura lamang. Agad na naunawaan ni Soul-Ri na siya ay niloko at marahil, nais lamang ni Min-hee na mawalan siya ng dangal sa harap ng lahat. Agad niyang sinabi sa kanyang matalik na kaibigan na mag-empake at umalis. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig ang boses ni Min-hee mula sa likuran. Kasama nito ang ilang tao. Sinabi ni Min-hee na ang layunin niya ay anyayahan si Soul-Ri upang tulungan siya sa trabaho. Ang isang mahirap na tulad ni Soul-Ri ay walang karapatang maging panauhin sa fair. Labas loob na nagalit si Soul-Ri. Nakatiklop na ang kanyang mga kamay sa kamao. Hindi nakalimutang batikyusan ng mga tao sa paligid ang murang mga dalang bagay. Hindi na nakapagtiis si Soo-hyun at nagsalita upang ipagtanggol si Soul-Ri. Ngunit hindi inaasahan, nagsalita rin ang nakababatang kapatid ng asawa ni Soo-hyun na si Chae-hee upang kontrahin siya. Sa harap ng pangungutya ng lahat, sinubukan ni Soul-Ri na kontrolin ang kanyang galit at hilahin ang malaking bag palayo. Ngunit sa ilang hakbang lamang, natapilok siya at nahulog. Kaagad na napansin ng lahat ang pagbagsak. Nahulog rin ang crystal ball mula sa bag. Nakita ito ng mga sikat na tao sa likuran at nagsimulang manghusga. Sa sandaling yon, may isang binata na lumapit kay Soul-Ri. Tinulungan niya itong pulutin ang crystal ball na nahulog. Pagkatapos, sinabi niya ang isang bagay na nagulat sa lahat. Dahan-daang itinaas ni Soul-Ri ang kanyang ulo upang tingnan ang lalaki sa harap niya. Ang mga sikat na tao sa paligid ay patuloy na ng husga. Ang lalaki ay si Jun Kyung, isang sikat na tao sa mundo ng pananalapi. Magalang na inabot ni Jun Kyung ang kanyang kamay upang tulungan si Soul-Ri na tumayo.
Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat ng nakasaksi. Hindi nila inaasahan na kilala ni Junkyung ang mahirap na dalaga na si Soul Lee. Pag-alis ni Soul Lee at ng kanyang matalik na kaibigan sa fair, inihanda ni Junkyung ang isang sasakyan para dalhin silang pauwi. Sa oras na yun, sinusubukan pa ring alalahanin ni Soul Lee ang pakikipag-ugnayan nila. Hindi sila muling nagkita mula noong party ng gabi na yun. Pinayuhan ni Soul Lee si Junkyung na mula ngayon, huwag na silang masyadong malapit. Hindi rin maintindihan ni Soul Lee ang layunin ni Junkyung. Pagdating sa bahay, naalala ni Soul Lee ang nangyari sa umaga. Nang tulungan siya ni Junkyung na tumayo, sinabi nito na siya ay isang tao na hindi gumagamit ng social media. Ngunit dahil sa kanya, nagbukas siya ng account upang matutunan ang tungkol kay Soul Lee. Malinaw na nagustuhan ni Junkyung si Soul Lee, ngunit hindi pa rin nauunawaan ng dalaga ang damdamin nito. Nang handa na siyang matulog, muling tiningnan ni Soul Lee ang kanyang social media account at napansin na tumaas ang bilang ng followers mula 5,000 hanggang 9,000. Maraming tao ang nagpuri sa kagandahan ni Soul Lee sa seksyon ng mga komento. Sa oras na yun, naalala ni Soul Lee ang lahat ng nangyari noon. Simula nang pumasok siya sa mundo ng mga sikat na tao, siya ay pinapahirapan at minamaliit ng iba. Naging katatawanan si Soul Lee sa industriya ng libangan. Sa pag-iisip tungkol sa mga bagay na ito, lalo siyang nagalit. Kaya gumawa siya ng matapang na desisyon. Sinimulan ni Soul Lee na gamitin ang kanyang kasikatan upang sabihin ang mga bagay na palagi niyang sinubukang itago. Ayaw niyang magpatuloy na maging katatawanan. Galit siya sa mga taong pumupuri sa kanya dahil sa kanyang kagandahan na para bang prinsesa. Malinaw na ang kanyang post ay nilayon upang pukawin ang mga sikat na tao. Ipinahayag niya ang kanyang digmaan laban sa mga taong yun. Inisip ni Soul Lee na pagkatapos mailathala ang post, tataas ang bilang ng kanyang mga tagasunod. Ngunit muntik na nitong masira ang karera ni Soul Lee. Maraming sikat na tao na hindi alam ang buong kwento ang nagsimulang pagsabihan siya. Sinabi nila kay Soul Lee na itigil ang pagpapanggap na marangal. Bukod dito, nag-iwan din ng napakasamang mga komento ang mga netizens. Sa simula, may 9,000 tagasunod si Soul Lee. Ngunit ngayon, nawalan siya ng higit sa 3,000 tagasunod. Gayunpaman, may ilang tao rin na pumunta sa mga personal na pahina ng 4 na tao na minamaliit si Soul Lee upang linawin ang sitwasyon. Upang maiwasan ang pagsabog ng opinyon ng publiko, nagpa siya ang 4 na tao na magdaos ng isang livestream upang ipaalam sa lahat na hindi nila kilala si Soul Lee. Sinabi rin nila na ang post ni Soul Lee ay dulot ng kanyang selos at inferiority complex. Dahil hindi pinayagan si Soul Lee na sumali sa kanilang grupo, sinubukan niyang pabagsakin ang 4 na tao. Ngunit hindi nila inasahan na ang isang mahirap na babae tulad ni Soul Lee ay magiging sikat magdamag. Matapos i-post ni Soul Lee ang isang artikulo na kinundi na ang 4 na sikat na tao na minamaliit siya rin ay pinagsabihan ng mga tagahanga. Dumiretso ang kumpanya sa kanya. Dahil sa status na kanyang i-post kagabi, nawalan siya ng 4,000 tagasunod. Naapektuhan din si Minhee, na nakatrabaho ni Soul Lee. Hindi maiwasang pagsabihan ni Minhee si Soul Lee. Hindi rin maiwasang tumugon si Soul Lee. Pinutol sila ni Sung-hyuk. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang tablet at hinanap ang isang account at inilagay ito sa harap ni Soul Lee. Lumalabas na dahil sa galit ng publiko, may gumawa ng anti-fan account upang atakihin si Soul Lee. Matapos iyon, hinarap din ni Soul Lee ang paghihiganti mula sa mga tagahanga ng mga sikat na tao. Pagkatapos umalis sa kumpanya, binuksan muli ni Soul Lee ang kanyang telepono. Hindi inaasahan, lahat ng nakita niya ay mga anti-fan accounts. Sa oras na ito, naramdaman ni Soul Lee na napakainam ng buhay. Kinuha niya ang inisyatiba na bumati sa BB Famous account. Ibinahagi rin ni Soul Lee sa taong iyon ang kanyang sitwasyon. Sinabi rin ni BB Famous na alam na niya ang nangyari. Bukod dito, tila lalong komplikado ang kasalukuyang sitwasyon. Sa oras na ito, nag-text si Soul Lee upang itanong kung balido pa rin ang alok ni BB Famous kagabi. Matapos ipadala ang mensaheng yun, nagsimula na magkaroon ng pag-asa si Soul Lee. Dahil sinabi ng misteryosong kaibigan sa online na tutulungan siya. Sa oras na ito, mas lalo pang pinagsisisihan si Soul Lee. Abala ang mga sikat na tao sa paglilinis ng kanilang reputasyon. Ginamit pa nila ang mga peking account upang atakihin si Soul Lee. Ngunit bago pa man lumipas ang isang gabi, muling sumabog ang buong mundo ng mga sikat na tao. Maraming komento ang nagbanggit ng kwento sa pagitan ng mga sikat na tao at ni Soul Lee. Maliban kung ang isang sikat na tao ay may higit sa 1,000,000 tagasunod, ito lamang ang makakakuha ng pansin ng publiko. Ngunit si Soul Lee ay isang sikat na tao na may higit sa 6,000 tagasunod lamang. Kaya paano niya nagawa ang ganitong pagsabog? Sa oras na ito, nagsimulang ipagtanggol siya ng mga netizens. Napakabilis, sumabog muli ang social media dahil sa babaeng nagngangalang Soul Lee. Ngunit ngayon, sumang-ayon ang lahat sa kanyang pagsaway sa mga taong yun. Sinabi rin nila na matagal na nilang kinamumuhian ang mga ito. Galit din sila na ginagamitan si Soul Lee bilang alipin at iniutos ng 4 na tao. Lahat ng netizens ay sumuporta kay Soul Lee dahil sa huli, ang sinabi niya ay totoo. Sa loob lamang ng kalahating araw, dumami ng husto ang tagasunod ni Soul Lee.
Araw-araw, pinapansin ni Junkyung ang kanyang mga post. Sa pagkakataong ito, sinundan pa siya ni Junkyung. Pagbalik niya sa bahay, alam ni Seolri na lahat ng ito ay ginawa ni BB Famous. Ngunit nang tanungin ni Seolri ang tunay na pagkakakilanlan ng iba, ayaw itong isiwalat ng taong yun. Kabaligtaran ang kagalakan ni Seolri, labis na nag-alala ang 4 na taong binanggit niya sa post. Kahit si Jae-hee ay naliligo, hindi niya nagawang patayin ang mga komento. Sa oras na ito, umabot sa rurok ang galit ni Jae-hee kay Seolri. Hindi lamang yun, sinundan din ni Junkyung si Seolri ng mag-isa. Matagal nang lihim na minahal ni Jae-hee si Junkyung. Sa kabilang banda, inimbitahan ni Junkyung si Seolri na pumunta sa isang restaurant. Alam niya kung gaano karaming opinyon ng publiko ang hinarap ni Seolri nitong nakaraang mga araw. Kaya nagpasya siyang tulungan siya gamit ang kanyang palayaw, Princess Maker. Dahil nakipag-date siya sa mga babae mula sa iba't ibang pinagmulan, ganoon siya tinawag ng kanyang mga tagahanga. Sinabi rin ni Junkyung kay Seolri na gusto niya siya. Pagkatapos, iminungkahi niya na subukan muna silang mag-date ng ilang beses. Kung magkaakma, magpapatuloy sila sa pakikipag-date. Sa tulong ni Junkyung, mabilis na naging pinakainit na sikat na tao si Seolri. Ang kanyang magandang mukha at makabagong pananamit ay nakatulong upang makakuha siya ng maraming tagahanga. Kasabay nito, kumalat ang chismis na nakikipag-date siya kay Junkyung, na lalo pang nagpaangat ng kanyang kasikatan araw-araw. Ang bilang ng kanyang followers ay agad umabot sa 90,000, at nagulat ang kanyang kumpanya sa bilis ng kanyang kasikatan. Sa susunod na aktibidad, binayaran si Seolri at isang sikat na babaeng vlogger na may 960,000 followers ng napakataas na bayad. Ang iba ay hindi binayaran. Dumating ng mabilis ang araw ng promosyon ni Junkyung. Dinala si Seolri roon sa isang mamahaling supercar. Nang bumaba si Seolri mula sa kotse, may nagbukas ng pinto para sa kanya. Kahit na matagal nang sikat si Minhee, kailangan pa rin niyang sumakay ng taxi. Sa oras na yun, labis na naiinggit si Minhee kay Seolri. Ngunit hindi pinansin ni Seolri si Minhee at diretso siyang pumasok. Lahat ng tao sa loob ay kilalang personalidad. Kabilang dito ang isang tanyag na aktor na si Yeonwoo. Ngunit nang batiin ni Yeonwoo si Jae-hee, nakita niya si Seolri. Kaagad siyang tumakbo roon at kumuha pa ng telepono upang kumuha ng litrato kasama si Seolri. Nang makita ni Jae-hee ang closeness ng dalawa, galit niyang hinagis ang baso ng alak kay Yeonwoo. Hindi lamang yun, ininsulto at pinahiya rin niya si Yeonwoo. Hindi na nakapagtiis si Seolri kaya tumayo siya upang pigilan si Jae-hee. Nang bahagyang matamaan siya ni Jae-hee, lumitaw si Sohyun at pinigilan ito. Dahil may mga tao sa paligid na nagre-record, hindi makapagsagawa ng galaw si Jae-hee at kaya siya unang umalis. Nang matapos ang party, lumabas si Seolri at nakatagpo sina Junkyung at Sohyun. Hindi inaasahan, hindi pa nagagamit ang social media ni Junkyung at Sohyun noon. Ngunit bigla silang nag-follow kay Seolri. Nais pa ni Sohyun na maging kaibigan ni Seolri. Pagkatapos noon, patuloy na tumaas ang kasikatan ni Seolri. Walang nagawa ang mga sikat na tao kundi iwan si Minhee at nais makipagkaibigan kay Seolri. Kahapon, nang makilala ni Seolri ang 4 na sikat na tao, natuklasan niya ang lihim ng grupong ito. Ipinakita na ito ang lihim sa Korean Celebrity Circle. Pumasok si Jae-hee sa nightclub na may mataas na takong. Kaagad niyang tinawag ang ilang mesa ng alak. Sa utos ni Jae-hee, binigyan din ng bagong misyon ng mga binata sa VIP room. Masigasig ding ipinaliwanag ng manager sa mga binata na maging maingat at kumilos na parang higit na 20 ang edad upang piliin sila ni Jae-hee. Masaya siyang nagdala ng bagahe at pumasok sa kwarto. Ngunit nang pumasok si Jae-hee, nakita ni Soo-jo ang masayang ekspresyon sa kanyang mukha, kaya mabilis siyang lumapit upang batiin siya. Ninais ni Soo-jo na ayusin ni Jae-hee ang alitan kay Seolri dahil si Seolri ang kasalukuyang pinakamainit na personalidad sa industriya at hindi maganda para sa kanila ang alitan. Sumang-ayon ng iba pang kaibigan sa pananaw na yun. Ngunit hindi basta sumusuko sa galit si Jae-hee. Nang makita niya si Seolri, labis siyang nagalit. Sa huli, nabigo ang plano upang ayusin ang alitan. Ngunit bago umalis si Seolri, tumakbo si Soo-jo sa pintuan at tinawag siya pabalik at nagsabi ng kakaibang bagay. Magiging maayos ang pakiramdam ni Jae-hee pagkatapos ng ilang sandali. Sa oras na yun, kailangan lamang humingi ng tawad ni Seolri kay Jae-hee. Hindi na maintindihan ni Seolri ang sinabi ni Soo-jo. Dumating ang manager na may dalang bagahe kasunod ang ilang gwapong lalaki. Ipinakita na madalas pumunta ang mga sikat na tao rito upang gumamit ng droga at kailangan ng kasama upang maibsan ang kanilang kalungkutan. Kailangan ding pumili ng angkop na lalaki ang mga babae. Nang pumasok sina Seolri at Soo-jo mula sa labas, hindi na matino si Jae-hee at nakalimot sa mga nangyari kanina. Sa una, hindi alam ni Seolri kung ano ang nangyayari kay Jae-hee. Kalaunan, hinila siya ni Jae-hee upang kumuha ng litrato. Pagkatapos, ipinost ni Jae-hee ang larawan sa kanyang personal na pahina. Ito ang nagpadali kay Si-hyun na tumakbo sa dance hall. Tiningnan ni Seolri ang paligid at napansin ang hindi normal na kalagayan ng lahat. Binuksan niya ang bagahe sa mesa upang tingnan.
Ang laman nito ay nagdulot ng kanyang pagkataranta. Sa oras na yun, naunawaan niya ang sitwasyon. Agad niyang hinila si Suju upang tanungin. Ngunit sinabi ni Suju na kailangan nilang gawin ito upang makapasok sa upper class. Hindi inaasahan ni Soulry na ganito pala ang upper class na kanilang pinag-uusapan. Ang upper class na pinapangarap ng marami ay talagang marumi. Ipinaliwanag ni Suju na dahil magkaibang antas ang kanila at ng ibang tao, magkaiba rin ang kanilang paraan ng pagpapawala ng stress. Sa oras na yun, agad na dumating si Hyun sa kwarto. Pagkatapos makita ang kaguluhan, agad niyang nilapitan si Chehi at tinanggal ang larawan at post. Napakabigat ng takot ni Soulry kaya mabilis din siyang umalis. Nang lumabas si Soulry, napansin niyang naroon din si Junkyung. Nakita rin niya ang larawan ni Chehi at nagkamali ng akala na si Soulry ay gumagamit ng droga kasama ang iba. Kaya ayaw nang makipag-date ni Junkyung kay Soulry. Galit na sumigaw si Soulry upang itigil ito. Nais sana niyang magpaliwanag nang may sumigaw mula sa loob ng kwarto. Isang lalaki ang nag-overdose sa droga at nawala ng malay. Nang makita ito, agad na nilapitan ni Junkyung ang lalaki upang buhayin ang kanyang puso. Kinuha ni Soulry ang kanyang telepono upang tumawag sa 119. Ngunit bago pa man siya makatawag, hinarang siya ng isang lalaki. Ang lalaking ito ay si Taejun, nakatatandang kapatid ni Junkyung at asawa ni si Hyun. Siya rin ang may-ari ng nightclub na yun. Binalaan ni Taejun si Soulry na huwag tumawag sa pulis. Kahit na hindi siya gumagamit ng droga, naruroon siya sa eksena. Kaya kung tatawag si Soulry sa pulis ngayon, masasira ang kanyang karera. Sa huli, matapos mag-isip sandali, pinili ni Soulry na makipagkompromiso. Sa tulong ni Taejun, mabilis na naayos ang lahat. Tinulungan nila ang mga adik na makalabas sa pamamagitan ng likurang pinto na walang kamera. Ang mga sikat na tao ay inilagay sa unang sasakyan. Dinala ni si Hyun si Soulry at umupo sa ikalawang sasakyan. Sa huli, tinawag ang ambulansya. Lahat ng ito ay dahil kay Taejun na lihim na tumawag sa direktor ng ospital upang ayusin ang lahat. Pagbalik sa bahay ni Taejun at si Hyun, sinabi ni Taejun sa kanyang asawa na hanapin si Soulry upang pag-usapan ang nangyari. Huwag hayaang ibunyag ni Soulry ito sa iba. Bumalik lang si Soulry sa bahay at nag-iisip kung tatawag ba sa pulis o hindi nang makita siya ng kanyang ina at mabilis siyang ipaupo sa harap ng computer. Lumabas na ilang araw na ang nakalipas, nagbukas si Soulry ng online store kasama ang kanyang nakababatang kapatid at matalik na kaibigan. Maraming tagahanga ang nais umorder ng kanyang mga damit. Dahil dito, sumuko siya sa ideya ng pagtawag sa pulis. Kinabukasan, inimbitahan ni si Hyun si Soulry upang mag-usap. Bago pa makapagsalita ang dalawa, dinala ni Taejun si Junkyung. Sa oras na yun, nagtinginan ang dalawa. Hindi alam ni Soulry kung ano ang nais gawin ni Taejun. Nakita niya lamang na kinuha nito ang isang kumpidensyal na file. Kapag pinirmahan ni Soulry ang file, makakatanggap siya ng malaking halaga ng pera. Tiyak na may kaugnayan ng file sa paggamit ng droga kagabi. Tila nais gamitin ni Taejun ang pera upang patigilin si Soulry, ngunit agad itong tumanggi. Nang marinig ito ni Taejun, agad nagbago ang kanyang ugali. Ang kanyang magalang na pananalita ay naging pagbabanta. Ngayon, naruroon ang pinakamakapangyarihang tao, at si Soulry ay isang ordinaryong tao lamang. Sa puntong yun, naramdaman din ni Soulry ang presyon mula sa mataas na lipunan. Habang nanginginig at hindi alam ang gagawin, tumayo si Junkyung at hinila siya palayo. Sa loob ng elevator, sinabi ni Junkyung kay Soulry na napakalaki ng agwat ng realidad at imahinasyon. Sinabi rin niya na tanggapin ang katotohanan. Dahil iniisip ni Junkyung ang kaligtasan ni Soulry sa hinaharap, nagpasya siyang ipursige siya ng hayagan. Tanging sa ganoong paraan lamang siya magiging ligtas. Nakita itong eksena ni si Hyun na lumabas. Nahihiyang tiningnan niya sa likod. Nakatayo sa gilid si Taejun at nanood ng hindi kumukurap. Ngunit hindi alam ni Soulry na gabing yon, dumating si Junkyung kay Taejun at seryosong binalaan siya na huwag gawin ang anumang masama kay Soulry. Sa mga sumunod na araw, ang isip ni Soulry ay ganap na nakatuon sa pagpapatakbo ng tindahan. Dahil kakaiba ang koordinasyon ng mga sweater, nakahikayat ito ng maraming online fans na mahilig sa damit. Basta ang mga damit ay inaayos ni Soulry, maraming bibili. Umabot na rin sa higit sa 100,000 tagahanga ang tindahan niya. Ngunit hindi nagtatagal ang mga magagandang bagay. Napabilis ang kasikatan ni Soulry, kaya nagselos ang mga sikat na tao. Pumili si Minhee na makipagtulungan sa grupo ni Chehi upang mag-isip ng paraan upang saktan si Soulry. Ito ang pinakasikat na fashion show sa Korea. Lahat ng bisita sa partido ay makapangyarihang tao. Ang mga bisita ay inayos din batay sa ranggo. Ang mga nag-invest ng kaunti ay nakaupo sa pinakamataas na palapag. Sa kabilang banda, ang tunay na mayayaman ay nakaupo sa unang hanay. Ang paghahati ng upuan ay malinaw na nagpakita ng agwat sa status. Sa oras na ito, pumasok si Soulry mula sa malayo na may espesyal at kaakit-akit na aura. Agad na napansin ng lahat ang kanyang presensya. Nakasuot si Soulry ng limitadong edisyon na kasuotan na may kaakibat na pilak na shorts.
Ang kanyang aura ay nagdulot ng hinala sa mga tao na siya ang modelong magpe-perform ngayong araw. Labis na nagulat ang mga babaeng may sama ng loob kay Soulry nang makita siyang dumating. Ngunit may isang bagay na mas nagulat pa sa lahat. Umuupo si Soulry sa unang hanay. Naramdaman ni Chehi na ito ay labis na hindi makatarungan, kaya nais niyang hanapin ng manager upang humingi ng paliwanag. Hindi niya matanggap na makaupo sa parehong hanay kasama ang isang mahirap na tao tulad ni Soulry. Isang linggo na ang nakalipas, hindi pa kilala si Soulry at isa pa siyang laruan para kontrolin ng iba. Kalma lang na pinanood ni Soulry ang lahat. Paano nga ba maisip ng iba na makakapasok si Soulry dito? Lahat ay dahil sa matalik na kaibigan ni Chehi na hindi dumating. Lumabas na isang linggo na ang nakalipas, umasa si Soulry sa kanyang natatanging paraan ng paghalo at pagpares ng damit upang makahikayat ng maraming fans na bumili ng kanyang mga kasuotan. Dahil dito, tumaas ng labis ang benta. Ngunit sa oras na ito, nagsimulang magkaroon ng problema ang negosyo ni Soulry. Pagkatapos tapusin ang trabaho, pumunta siya sa lugar upang kunin ang mga produkto. Kahit na nakipagkasundo siya upang mag-order ng 5,000 piraso ng damit ng maaga, ipinaalam sa kanya ngayon na wala na sa stock. Kahit hawak niya ang resibo, ginamit pa rin ng may-ari ng tindahan ang dahilan na kulang ang stock at hindi siya pinansin. Nasa parehong sitwasyon rin ng matalik na kaibigan ni Soulry. Ang 3,000 damit na in-order nila noon ay wala na rin sa stock. Matapos questionin ng dalawa ang may-ari ng tindahan, kinailangan nitong aminin na ang damit ay eksklusibong binili na. Sa ilalim ng presyon ni Soulry at ng kanyang matalik na kaibigan, kinailangan ng may-ari ng tindahan na aminin na ang taong dahilan ng lahat ng ito ay si BDSM. Ang kumpanyang yon ang pinakamalaking importer sa Dong Diamond. Bukod pa rito, personal na dumating ang may-ari ng BDSM na si Juan Lee upang pumili. Ang maliliit na negosyo tulad nila ay hindi nang ahas na supulensya. Ngayon, si Soulry ay magbabalik ng pera sa mga customer. Kung hindi niya maayos na haharapin ang sitwasyong ito, kailangan nilang isara ang kanilang tindahan. Mabilis na binuksan ni Soulry ang kanyang telepono upang hanapin ang account ni Juan Lee. Puno ang tindahan ni Juan Lee ng mga damit na pinili ni Soulry. Bukod pa rito, eksklusibo itong binibenta. Agad na ipinaalam ni Soulry kay BB Famous ang tungkol dito. Nais ni Soulry tanungin si BB Famous kung kilala niya si Juan Lee. Ngunit sinabi ni Famous na kung galit kay Soulry si Juan Lee, malas lamang yun kay Soulry dahil si Juan Lee ang pinakamalaking mangangalakal. Madalas siyang magbenta ng malalaking dami, kahit ang may-ari ng Dong Diamond ay hindi nang ahas na supulensya. Bagamat alam ni Soulry na hindi niya maibabalik ang mga produkto, sinunod pa rin niya ang address patungo sa bahay ni Juan Lee. Kasabay nito, nasa telepono si Juan Lee kay Minhee. Lumabas na naiinggit si Minhee at kailangan siyang hanapin upang tumulong. Nang malaman ni Juan Lee na maliit lamang ang kinita niya, agad niyang ipinakita ang kanyang hindi kasiyahan. Pagkatapos ng tawag, nang lumingon si Juan Lee, nakita niya si Soulry na pumasok na galit. Iniinsulto ni Soulry si Juan Lee bilang duwag dahil nais lamang nitong monopolyo ang mga damit na ini-order ni Soulry. Binalaan ni Soulry si Juan Lee na kung susubukan niyang gawin yun muli, hindi niya ito palalagpasin. Ngunit hindi pinansin ni Juan Lee ang babala ni Soulry. Lumingon lamang siya at nagpatuloy sa paglalaro ng baraha kasama ang mga kaibigan. Umalis si Soulry na galit. Agad na tinanong ni BB Famous si Soulry kung may hinanakit siya sa iba. Pagkatapos ay ipinadala ni BB Famous ang isang video. Nang mapanood ni Soulry ang video, bumalik siya upang makita si Juan Lee. Lalo pang naging mayabang ang kanyang tindig. Sinabi ni Soulry na nais niyang makipaglaro ng baraha sa kanila. Hindi alam ni Juan Lee kung ano ang plano ni Soulry. Ngunit nang makita ni Juan Lee ang malaking halaga ng perang dala ni Soulry, pumayag siya na makipaglaro si Soulry. Mabilis, 2 baraha ang ibinigay sa bawat isa. Tiningnan ni Juan Lee ang baraha sa kanyang kamay at itinapon ng 20,000 won. Hindi na tiningnan ni Soulry at agad na itinapon ng 500,000 won. Sinundan siya ni Juan Lee at naglagay ng 1,000,000 won. Nagpatuloy si Juan Lee sa pagsunod. Ngunit tinaasan ni Soulry ang taya sa 5,000,000 won. Sa puntong yun, bahagyang nag-alala si Juan Lee. Akala niya simpleng laro lamang ng baraha ito kaya hindi kailangan tumaya ng ganoong kalaking halaga si Soulry. Ngunit sinabi ni Soulry na kailangan niyang manalo. Ang halagang itinaya niya ay kapareho ng presyo ng serbisyo sa pag-inom. Nang marinig ni Juan Lee ang pagbanggit ni Soulry tungkol sa serbisyo sa pag-inom, naunawaan niya na alam ni Soulry ang kanyang kahinaan. Tumayo si Juan Lee sa takot at nais palayasin si Soulry. Ngunit ang pagkabalisa ni Juan Lee ay nagpasaya kay Soulry. Pagkatapos, binuksan ni Soulry ang barhang hindi pa niya tinitingnan. Mas mababa ang puntos nito kaysa kay Juan Lee. Ngunit tugma rin ito sa inaasahan ni Soulry. Ginamit ni Soulry ang pinakamababang baraha upang manalo ng 5,000,000 won mula kay Juan Lee. Pagkatapos niyang pagbibiro kay Juan Lee, napakabuti ng pakiramdam ni Soulry. Patuloy na dumarating ang swerte sa kanya. Sa daan pauwi, nakatagpo siya ng isang lalaki. Ang taong yun ay si Uncle Kang, na matagal na niyang hindi nakita. Noon taon, tinulungan siya ng ama ni Soulry.
Ngayon, dahil sa kanyang pagsisikap, nakapagbukas si Uncle Kang ng isang napakalaking pabrika. Binigyan pa siya ng mga tao ng palayaw na hari ng import. Ang pabrika ni Uncle Kang ay itinuturing na pinakamalaki rin sa Dongdaeman. Sa mga sumunod na araw, bigla na lamang nawala si Soul Lee. Inakala ni Min Hee at ng kanyang grupo na nasaktan si Soul Lee sa punto ng mental breakdown, kaya pinili niyang maglaho at mamuhay ng normal. Hanggang sa araw ng fashion show, sinundan ni Suju ang isang kakaibang numero patungo sa hotel. Nagsimula ang unang hakbang sa plano ng paghihiganti ni Soul Lee. Mula kay BB Famous, natutunan ni Soul Lee ang isang nakakagulat na bagay. Madalas nakikipagtransaksyon si Suju sa mayayamang lalaki. Kaya nagpanggap si Soul Lee bilang ibang tao at ginamit ang 30 milyong won upang lokohin si Suju na pumunta roon. Nang malaman ni Suju na natuklasan ni Soul Lee ang kanyang lihim, agad siyang lumuhad at humingi ng tawad kay Soul Lee. Kung lalabas ang bagay na ito, masisira ang karera ni Suju. Agad na gumawa ng kahilingan si Soul Lee, na gumamit ng pera upang bumili ng upuan sa front row upang mapanood ang palabas. Kaya ginamit ni Soul Lee ang VIP na posisyon upang makapasok sa palabas. Bukod pa rito, napansin din siya ni Jun Kyung. Tinitingnan lamang niya si Soul Lee na nakaupo sa kabilang bahagi. Nang matapos ang palabas, dalhin ni Soul Lee ang sariwang bulaklak sa ibang sikat na tao. Ang suot ni Soul Lee ay hiniram mula sa direktor ng kumpanya. Ito ay mula sa bagong koleksyon ngayong season. Mayroon ding parehong damit ang ibang babae. Nang makita niya si Soul Lee na may parehong suot, hindi maiwasang purihin ni babae si Soul Lee. Narinig ni Soul Lee ang papuri at agad na naunawaan niyang nagtagumpay siya. Dahil ang suot niya ay ang estilo na pinakagusto ng babaeng modelo, nag-aalala si Soul Lee kung babagay ang pantalon o hindi. Sa kabutihang palad, nagustuhan talaga ng babaeng modelo ang paraan ng pananamit ni Soul Lee. Masaya silang kumuha ng litrato ng magkasama. Pagkatapos, ipinost ng babaeng modelo ang litrato sa kanyang personal na account. Nang makakuha ng maraming atensyon ng litrato, tanging galit at selos lamang ang naramdaman ni Min Hee at ng kanyang grupo. Nang makuha ni Soul Lee ang tulong ng sikat na modelo, mabilis na umunlad ang kanyang karera. Unti-unti ring natapos ng maayos ang misyon kasama si Tio Kang. Pati ang tindahan ni Soul Lee ay nagkaroon ng napakataas na benta. Bumili ang mga tao sa buong mundo ng kanilang mga damit. Sa pagkakataong ito, tunay na naging sikat si Soul Lee. Matagumpay niyang naitatag ang kanyang sariling karera. Nang araw na yun, muli siyang pumunta sa kumpanya ni Jun Kyung. Dahil siya ang pumalit sa dating boss ng benta ng maskara, gusto niya ngayon makipagtulungan kay Jun Kyung. Masisiguro niyang mabibenta ang lahat ng inventaryo. Nakita ni Jun Kyung ang hangarin ni Soul Lee na makipagtulungan, ngunit sinabi niyang huwag muna. Nang gusto pang magsalita ni Soul Lee, sinabi ni Jun Kyung na hindi niya tatanggihan ang pakikipagtulungan sa kanya. Ito ay dahil ito ang tunay na gusto ni Soul Lee. Sa sandaling yon, naantig si Soul Lee sa lalaki. Ginamit rin ni Jun Kyung ang pagkakataon upang halikan siya. Nang araw na yon, naganap ang isang malaking kaganapan. Inimbitahan ang mga sikat na artista na lumahok sa isang promotional activity. Nang dumating ang mga sikat na idol na babae sa partido, agad nilang nakuhang atensyon ng isang grupo ng mga reporter para interviewin sila. Nang ini-interview si Min Hee, nagulat agad ang lahat. Bamaling ang mga mata ng lahat. Pati ang mga reporter na ini-interview si Min Hee ay agad na tumakbo papalapit. Naiwan si Min Hee at ang kanyang mga kaibigan na nakatayo lamang. Galit nilang tiningnan si Soul Lee na dahan-daang bumababa sa hagdan. Ngayon, may 1,300,000 tagahanga si Soul Lee. Kasabay nito, siya ang sikat na artista na may pinakamabilis na pag-angat ngayong linggo. Kahit saan siya pumunta, siya ang sentro ng atensyon ng lahat. Naruroon ang mga pangunahing istasyon at mga tatak. Lahat ay nais lamang makalapit sa babaeng si Soul Lee. Nang makita ni Min Hee ang likuran ng babaeng labis niyang kinamumuhian, muling sumiklab ang kanyang galit. Pagkatapos, sa gitna ng palakpakan ng lahat, nagtipon si Soul Lee at ang mga sikat na artista. Sa kabilang banda, titig ang mga sikat na artista kay Soul Lee na may selos na ekspresyon. Ito ang pinakapangit na promotional activity na kanilang naranasan. Kahit nang magsimula ang susunod na aktibidad, inilipat si Min Hee at ang kanyang grupo sa huling hanay. Hindi nagtagal, dumating rin ang sikat na babaeng modelo na si Choi Bom. Nagulat ang lahat nang makita siya. Ngunit hindi inaasahan, lumakad si Choi Bom papalapit kay Soul Lee. Agad itong nakuhang eksena ng mga tao. Tiningnan din ni Soul Lee ang kanyang kapatid at matalik na kaibigan si Choi Bom nang may paghanga. Labis na ipinagmamalaki ng nakababatang kapatid na makita si Soul Lee na nakikipag-date sa isang sikat na tao. Hindi ganoon ang naramdaman ng grupo ni Choi Hee. Galit na galit si Choi Hee at uminom ng isang baso pagkatapos ng isa pa. Sobrang nagselos ang mga babae nang masaksihan ang eksenang ito. Hindi nila sinayang ang pagkakataon na murahin si Soul Lee. Samantala, masaya at nagbibiro si Soul Lee kasama si Choi Bom. Maraming beses siyang sinaway. Hindi lamang yun, biglang nagpataas ng boses si Min Hee. Narinig ito ni Soul Lee sa VIP area sa harap. Batiin niya si Choi Bom at tumawa.
Dahan-dahan na lumakad si Soul Ri patungo sa grupo ni Choi Hee. Nang harapin ni Soul Ri ang grupo ng mga taong laging nagsasalita ng masama tungkol sa kanya, syempre, hindi niya pinalampas ang pagkakataon na insultuhan sila. Pinuna ni Min Hee si Soul Ri noon dahil sa pagiging mahirap. Ngunit ngayon, milyonaryo na ang tagahanga niya, kaya akala ni Min Hee na napakagaling niya. Ngunit naramdaman ni Soul Ri na siya mismo ay napakagaling. Hindi natakot si Soul Ri na punahin ang mga taong yun. Dati, tinrato siya bilang murang kalakal. Tinanong ni Soul Ri kung dati ba hindi sila binigyan ng pansin sa kanyang pamilya. Ngunit ngayon, ganap nang nagbago ang lahat. Pagkatapos niyang magsalita, agad siyang umalis. Nakita ni Choi Hee ang ugali ni Soul Ri at tuluyang nagwala. Tumayo si Choi Hee at nais hilahin si Soul Ri pabalik upang mag-away. Ngunit aksidenteng natumba si Choi Hee sa harap ng lahat. Hindi lamang yun, nabangga rin niya ang lamesang may alak sa tabi niya. Nagtapon ng alak sa damit ni Soul Ri. Sa sandaling yun, agad na nakatutok ang pansin ng lahat kay Choi Hee. Hindi nais mawala ang mukha ng kanyang mga kaibigan, kaya mabilis nila siyang tinulungan at umalis. Nakita ni Choi Bum na natapunan ng alak ang palda ni Soul Ri at nais humanap ng tissue upang panasa nito. Dumating rin mula sa malayo ang kasintahan ni Soul Ri at ang kanyang matalik na kaibigan. Nag-alala ang babae nang makita ang palda ni Soul Ri na may mantsa ng alak. Kahit na ito ay palda na may brand sponsorship, maaari itong bilhin muli ni Soul Ri kaya hindi siya masyadong nag-alala. Napagtanto ni Soul Ri sa insidenteng ito na nagbago na ang kanyang buhay. Dati, hindi niya maaaring hiramin ang palda mula sa kumpanya. Ngunit sa maikling panahon, nakasuot na siya ng mamahaling palda. Habang nalilito pa, nakita niya si Taejon na papasok. Sa oras na yun, narinig ang tinig ng isang batang babae mula sa tunnel sa tabi niya. Dumating ang batang babae upang hanapin ang kanyang kapatid. Ngunit sinabi sa kanya na may nagawa ang kanyang kapatid na katawa-tawa. Ang kanyang kapatid ang namatay mula sa overdose ng droga ilang araw na ang nakalipas. Naakit din ng pangyayaring ito ang atensyon ni Soul Ri at Taejon. Ngayon, lahat ng nakakaalam kung ano ang nangyari noon ay narito. Hindi alam ni Soohyun kung ano ang nangyayari kaya lumapit siya sa batang babae upang magtanong. Ngunit naabala si Soohyun ni Taejon. Agad niyang iniutos sa kanyang boss na dalhin ang batang babae palayo doon. Sa puntong ito, si Junkyung lamang ang nakakaalam kung bakit ginawa yun ng kanyang kapatid. Mabilis na umalis si Junkyung kasama si Soul Ri. Sa daan pauwi, hindi niya sinabi sa kanya ang pagkakakilanlan ng lalaking namatay. Pinagaan lamang ni Junkyung ang damdamin ni Soul Ri at tiniyak na gagawin niya ang lahat upang protektahan siya. Samantala, naroon pa rin si Soohyun. Ngayon, nahulaan na niya ang lahat. Galit na tinanong ni Soohyun ang kanyang asawa kung ang lalaki ba ang namatay dahil sa paggamit ng droga. Ngunit narinig ang kanilang pag-uusap ni Min Hee na nakatayo sa isang sulok. Pagdating sa bahay, nagkaroon ng pagkakataon si Soohyun na tanungin si Junkyung ng pribado. Dahil siya ang dating minahal niya, sinabi rin ni Junkyung ang katotohanan na pagkatapos ng insidente, ang lalaking nag-overdose sa droga, nang dumating ang kanyang mga kamag-anak sa bar, sinabi ni Taejon na gumawa siya ng isang kabaliwan. Sinabi ni Junkyung kay Soohyun na siya na ang bahala sa natitira. Ngunit tinanggihan niya ang kabutihan nito. Dahil nais itago ni Taejon ang krimen ni Choi, siya ang gumawa ng kasalanang yon. Sa pag-uusap, naalala ni Soohyun ang nakaraang alaala. Lumabas na binili ni Junkyung ang limited edition na damit para kay Soohyun. Dati, sila ay lubos na masaya. Ngunit dahil nais ng ama ni Soohyun na tumakbo para sa pagkapangulo, pinilit siya nitong pakasalan si Taejon. Dahil makapangyarihan si Taejon, siya lamang ang makakatulong sa ama ni Soohyun upang maging pangulo. Dahil dito, naghiwalay sina Soohyun at Junkyung. Ngayon na nakita ni Soohyun ang taong minahal niya sa harap niya, tunay na naduraj ang kanyang puso. Sa pagkakataong yun, inaayos ni Soul Ri ang kanyang buhok nang makatanggap siya ng mensahe mula kay BB Famous. Ngunit sa pagkakataong ito, ang asal ni BB Famous ay nagpakabagabag kay Soul Ri. Tinatanong siya ni BB Famous dahil mabagal ang kanyang tugon sa mga mensahe. Nagtanong rin si BB Famous ng mga mahihirap na sagutin na katanungan. Pagkatapos, sinundan pa ni BB Famous ang secondary account ni Soul Ri. Kahit hindi alam ni Soul Ri kung sino si BB Famous, labis siyang tinulungan ito. Dahil dito, palaging naramdaman ni Soul Ri na may kakaiba. Kaya muling nagtanong si Soul Ri tungkol sa pagkakakilanlan ni BB Famous. Ngunit sa pagkakataong ito, galit si BB Famous at hindi na pinansin ang mga mensahe ni Soul Ri. Ngunit nag-text si BB Famous kay Soul Ri. Dahil sa aksyon ni Soul Ri ngayon, nagalit si BB Famous at nagpunta sa taong may pinakamasamang relasyon kay Soul Ri upang kausapin. Sinabi ni BB Famous sa kanya na alam niya kung bakit naabot ni Soul Ri ang kanyang mga tagumpay ngayon. Kapag nalantad ang mga lihim ni Soul Ri, mawawala ang lahat. Kasabay nito, nagkaroon ng malaking insidente kagabi. Noon, natuklasan ni Min Hee ang nakakagulat na pangyayari. Gumamit siya ng peking account upang ipadala ang balita sa editorial office. Mabilis na naging mainit na paksa ang balita tungkol sa isang sikat na tao na gumagamit ng droga at nakagawa ng pagpatay.
Inutusan ni Taejon ang kanyang mga tauhan na agad hanapin at burahin ang lahat ng artikulo. Nagkaroon ng kaunting problema si Seolri kaya hindi niya tiningnan ang telepono. Sa pagkakataong yon, nalaman ni Janhyang ang insidente kaya pumunta rin siya kay Taejon. Labis na nagalit si Janhyang at tinanong kung paano hinawakan ni Taejon ang lahat. Nais ni Janhyang na sabihin ni Taejon ang buong katotohanan dahil sa ganitong paraan, ang mga inosenteng tao ay hindi maaapektuhan. Galit na tinanong ni Taejon si Janhyang kung dahil kay Seolri ba siya naglakas loob na magmungkahi, tama ba? Ngunit pinayuhan ni Taejon si Janhyang na mag-ingat sa sarili dahil kung masisira ang reputasyon ni Taejon, maaapektuhan din ang kumpanya ni Janhyang. Samantala, abala si Seolri sa paghahanda ng livestream kasama ang isang Chinese idol. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam ang impormasyon online. Kahit na alam ng matalik na kaibigan ni Seolri, hindi ito sinabi kay Seolri dahil sa livestream. Nalaman ni Soohyun ang lahat mula kay Janhyang kaya nagalit siya at nakipagtalo sa kanyang asawa. Tinanong ni Taejon kung ano ang dapat niyang gawin, dapat bang ipaalam sa lahat ang katotohanan. Sa oras na yun, malalantad din ang paggamit ng droga ni Chae. Ngunit inisip ni Soohyun na ayaw lamang ni Taejon na maapektuhan ang kanyang negosyo. Hindi siya nag-aalala tungkol kay Chae. Ang mga sinabi ni Soohyun ay nagpasindak kay Taejon. Naghinala pa siya na may relasyon si Soohyun kay Janhyang. Ngayon, tila nagbago na siya at hindi na kalmado tulad dati. Pagkatapos, pumunta si Soohyun upang hanapin si Seolri at ikwento ang lahat ng nangyari. Lubos na nagulat si Seolri, ngunit sinabi niyang aayusin niya ito ng maayos. Hindi niya sisisihin si Soohyun. Gusto lamang niyang malaman ni Seolri ang kasalukuyang sitwasyon upang hindi masyadong mag-alala. Pinayuhan ni Seolri si Soohyun na huwag nang itago ang katotohanan dahil seryosong krimen ang paggamit ng droga. Ngunit tahasang sinabi ni Soohyun kay Seolri na kung malantad ang katotohanan, hindi lamang ang reputasyon ni Chae at Taejon ang masisira, kundi pati na rin ang karera ni Seolri. Sa puntong ito, talagang hindi alam ni Seolri kung ano ang gagawin. Kinabukasan, nang makilala ni Seolri ang Chinese idol, patuloy siyang nag-iisip tungkol sa insidente ng paggamit ng droga. Ngunit sa huli, pinili pa rin ni Seolri na tapusin ang mahalagang live stream. Mabilis, naimbitahan si Janhyang. Ngunit nangyari ang hindi inaasahan. Naibenta lahat ng 1 milyong pakete ng inventaryo ni Janhyang. Lahat ay labis na nagulat sa magandang resulta. Nabenta ang lahat ng produkto. Higit sa 300,000 tao ang nanood ng live stream. Ipinakita ng resulta na napakabisa ng unang kooperasyon ni Seolri at Janhyang. Nakatulong din ito upang lumaki ng husto ang bilang ng mga taga-subaybay ni Seolri. Ngayon, umabot sa 11,500,000 ang fanbase ni Seolri. Pagkatapos ng live stream, agad siyang pumunta sa istasyon ng pulisya upang iulat ang kaso. Ipinahayag niya na sa party ilang araw ang nakalipas, may ilang tao sa paligid niya ang gumamit ng droga. Isa sa mga lalaki ang namatay dahil sa drug overdose. Alam ni Seolri na kung isisiwalat niya ito, halos mauwi sa pagtatapos ang kanyang pangarap na maging sikat na artista. Dahil may ilang makapangyarihang tao na sangkot sa pangyayaring ito. Sa totoo lang, sa daan papunta rito, hindi alam ni Seolri kung bakit niya ito ini-report. Agad din niyang naranasan ang masamang epekto ng maling desisyon. Habang nagbibigay si Seolri ng kanyang pahayag, narinig ng chief ang kanyang pag-uusap sa pulis. Agad siyang tumawag kay Taejon, isa sa mga taong humawak ng bangkay. Dahil sa taon-taong suhol ni Taejon sa direktor, tinanggal niya ang matuwid na pulis sa investigation team. Sa kabilang banda, iniimbestigahan ng mga tauhan ni Taejon ang taong unang nag-leak ng balita online. Nang makita ni Taejon si Soohyun sa listahan, bigla niyang naisip kung paano siya tuluyang mawawala sa lahat. Samantala, nagtipon si Minhee at ang kanyang grupo sa massage parlor. Ipinakita ni Chae sa kanila ang pag-uusap ni Seolri at BBB Famous. Sa wakas, naintindihan nila na may tumutulong kay Seolri, kaya nakamit niya ang kanyang kasalukuyang tagumpay. Habang pinag-uusapan kung paano haharapin si Seolri, biglang bumukas ang pinto. Ang pumasok ay empleyado ng massage parlor. Siya rin ang nakababatang kapatid ng biktimang namatay sa drug overdose. Dahil binayaran siya ng malaki ni Taejon, hindi na siya muling nagdulot ng abala. Ngunit yun ba ang tunay na katotohanan? Dahil naputol ang pag-uusap, masama ang pakiramdam ni Chae at ng kanyang mga kaibigan sa araw na yon. Agad nilang pinatalsik ang babaeng empleyado. Pagkatapos noon, matagal nilang pinag-usapan ngunit hindi pa rin nila nahanap ang paraan para harapin si Seolri, kaya kinailangan nilang umuwi. Pagbalik, lihim na nakipag-ugnayan si Minhee kay BBB Famous. Determinado si Minhee na saktan si Seolri, kaya nagpadala siya ng sunod-sunod na mensahe sa misteryosong tao. Lahat ng mensahe ay nagpakita ng galit ni Minhee kay Seolri. Umaasa si Minhee na tutulungan siya ni BBB Famous na saktan si Seolri. Agad naman pumayag si BBB Famous. Pagkatapos noon, sinimula ni BBB Famous na ikalat ang masamang chismis tungkol kay Seolri online. Puno ng artikulo sa lahat ng pahayagan ang paninisi sa kanya. Hindi lamang yun, gumawa rin si BBB Famous ng mga kwento upang sirain ang reputasyon ni Seolri.
Pagkatapos, gumawa rin si BBB Famous ng peking litrato tungkol sa sarili. Nang may post ang masamang balita sa social media, agad naging usap-usapan si Seolri ng lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, mabagsik siyang sinaway ng mga netizens. Ipinahayag ni Minhe sa kanyang mga kaibigan ang magandang balita. Pagkatapos basahin ng balita, lahat ay pinuri si BBB Famous. Nang marinig ni Junkyang ang balita, agad siyang nagmaneho upang sunduin si Seolri. Sa oras na yon, hindi pa niya alam ang nangyari. Nang marinig niya ang balita, agad siyang nagpanik at natakot. Siyempre, alam ni Seolri na si BBB Famous ang nasa likod nito. Ngunit hindi niya inaasahan na sobrang bilis ng pagkalat ng balita. Gayunpaman, labis na nagtitiwala si Junkyang sa karakter ni Seolri kaya kahit gaano man siya tumanggi, determinado siyang tulungan at ipagtanggol ito. Itinakda ni Seolri ang oras ng live stream sa alas 9 ng gabi. Lilinawin niya ang peking balita na kumakalat online. Ngunit dumating na ang susunod na hakbang laban kay Seolri. Agad na pumunta si Taejon kay Minhe. Nang makita ni Minhe ang batang master na si Taejon na dumating, agad niyang naintindihan ang bigat ng problema. Lumuhad siya sa lupa at nakiusap na patawarin siya. Nakita ni Taejon ang kahabag-habag na anyo ni Minhe at natupad ang kanyang layunin. Habang nagla-live si Seolri upang ipaliwanag ang peking balita, inilagay siya ni Taejon sa kawalan ng kalamangan. Naka-live din si Minhe matapos siyang banta ni Taejon. Hindi inaasahan, mas maraming shares ang livestream ni Minhe kaysa kay Seolri dahil lahat ng sinabi ni Minhe ay sinisi kay Seolri. Mula sa pambubuli hanggang sa drug shot, lahat ay kasalanan ni Seolri. Sinabi ni Minhe na nanahimik siya dahil tinakat siya ni Seolri. Pinilit ni Suhyun si Minhe na magsinungaling. Hindi lamang yun, sinabi rin ni Minhe na adik sa droga si Seolri at regular na gumagamit ng droga. Nanunood ang ina ni Seolri sa livestream ni Minhe at nawala ng malay sa lugar. Ngunit nanatiling nagtitiwala kay Seolri sina Suhyun at Junkyang. Kinabukasan, pumunta si Jim kay Taejon. Alam ng lahat na si Taejon ang nasa likod ng lahat ng ito. Binalaan ni Junkyang si Taejon na naroon din siya noon. Kasabay nito, naglabas si Junkyang ng pahayag. Ipinahayag ni Junkyang na gagawin niya ang lahat upang protektahan ang taong mahal niya. Dahil naroroon din siya sa insidente ng droga noong araw na yun, itinuturing din siyang saksi. Labis na nagalit si Taejon kaya hindi siya nakapagsalita nang marinig ang banta ni Junkyang. Pagkatapos noon, umalis nang magkasama sina Junkyang at Suhyun. Sinabi ni Suhyun na gusto rin niyang tumulong upang linisin ang pangalan ni Seolri. Pagkatapos, nagmaneho si Junkyang patungo sa lugar ni Seolri. Ngunit sa daan, nagkaroon siya ng seryosong aksidente. May ipinagawa si Taejon upang saktan si Junkyang at sirain ang ebidensya. Sa puntong ito, papalapit na sa wakas ang labanan ng mga sikat na tao. Walang makapaniwala na ang misteryosong tao sa likod ng lahat ng ito ay ang batang babae. Lumabas na ang batang babae ay si BB Famous. Walang makakaisip na isang babaeng nagmamasahe sa mga customer ang maaaring mabuhay sa ganitong kapaligiran. Ang magulong kwarto ay puno ng basura, mabaho ang amoy, at may pritong manok sa lahat ng dako. Mahirap isipin na ito ay lugar para sa mga taong nabubuhay. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, naglalagin siya sa misteryosong account. Ang dahilan kung bakit nalaman ni Chungwon ang maraming impormasyon ay dahil madalas pumunta ang mga sikat na tao sa internet sa massage parlor kung saan siya nagtatrabaho. Habang sila ay nag-uusap, aksidenteng naibulalas niya ang maraming maruruming bagay. Naging kasangkapan ito ni Chungwon para maisakatuparan ang kanyang plano. Tuwing minamasahe ni Chungwon ang mga sikat na tao, lihim niyang kinukuha ang kanyang telepono para mag-record. Dahil sa matinding kapaligiran na kanyang kinaroroonan, naging masama ang kanyang ugali. Sa gabi, namimili rin si Chungwon na magchismis tungkol sa iba para sa kasiyahan. Tinuturing niya ito bilang isang trabaho. Ang dahilan kung bakit mabilis na nalantad ang kanyang pagkakakilanlan ay dahil nawala ng lahat si Seolri. Lumabas na ilang araw na ang nakalipas, nakatanggap si Seolri ng tawag mula kay Suhyun. Nang pumunta si Seolri sa ospital, nakita niya si Junkyang na walang malay sa kama ng ospital. Pagkatapos, nakatanggap siya ng isa pang tawag. Sinabi ng tumawag na namatay si Uncle Kang. Ngayon, naging target si Seolri ng cyberbullying. Kahit na nakabenta siya ng 1 milyong item, lahat ito ay naibalik. Hindi matiis ni Uncle Kang ang nangyari, kaya si Uncle ay nagpakamatay na lamang. Bago siya namatay, iniwan ni Uncle Kang kay Seolri ang isang sulat para sa pagpapakamatay. Hindi siya sinisi ni Uncle Kang dahil sinabi niya sa kanya na maging mas maingat. Dapat sana ay hinarang nila ito noon. Nalaman nila ang sitwasyon, ngunit dahil sa kasakiman ni Uncle Kang at hindi siya nakinig kay Seolri, lumala ang sitwasyon at hindi na may salba. Pagkatapos mamatay ni Uncle Kang, ginamit ni BB Famous ang kanyang kamatayan para sisihin ng empleyado sa paggawa ng kabaliwan. Patuloy siyang nag-post online upang humamak kay Seolri. Sinabi niyang lahat ay instigado ni Seolri. Ang kamatayan ni Uncle Kang ay magpapawala sa pananagutan ni Seolri. Mabilis na lumaki ang galit ng publiko. Maraming netizens na hindi alam ang katotohanan ang naniwala kay BB Famous. Patuloy nilang sinasabi na dapat mamatay agad si Seolri.
Sa kabilang banda, ang taong higit na nakinabang sa insidenteng ito ay si Minhe. Dahil dati, ninakaw ni Sori ang atensyon mula kay Minhe. Ngayon na kinokondena si Sori ng lahat, lalo pang sumikat at minahal si Minhe. Gamit ang pagkakataong ito, sinimulan ni Minhe at ng kanyang grupo ang live stream na nagdala ng malaking kita. Tinawag niya si Sori, ngunit walang sumagot. Sa pagkakataong yon, pumasok din si Taejun. Dinala ni Taejun ng isang file at inilagay ito sa tabi ni Suhyun. Lumabas na alam na ni Suhyun ang plano ni Taejun. Ngayon, iminungkahi niya ang paghihiwalay. Ang file ay ang mga papeles ng diborsyo. Habang hinaharap ni Taejun ang bawat tanong ng kanyang asawa, nagsimulang magbanta kay Suhyun. Ipinaalala ni Taejun kay Suhyun na isipin ang kanyang ama. Kung ang kanyang ama ay magiging miyembro ng National Assembly o hindi, nakasalalay sa kanya. Dahil sa maraming masamang ginawa ng ama ni Suhyun, kung hindi na siya magiging biyana ni Taejun, lahat ng kaso na pinigilan ni Taejun ay isusumite sa pulisya. Tahimik na yumuko si Suhyun nang pagbantaan siya ni Taejun. Ngunit habang patuloy ang pagbanta, lalong nagiging labis ang pag-uugali ni Taejun. Lumapit pa siya kay Suhyun para hamakin siya. Ibinubukod niya ang kanyang klase mula sa karaniwang tao. Hindi matiis ni Sori ang mapanirang kilos nito, kaya ngayon ay determinado siyang humingi ng diborsyo. Dati, iniisip niya ang kanyang pamilya, ngunit ngayon ay gagawin niya ang tamang desisyon. Matibay na tumindig si Suhyun laban kay Taejun. Ngayon, pinili niyang protektahan ang sarili. Sa kabilang banda, huling tiningnan ni Sori si Junkyung. Nagpasya siyang wakasan ang masakit na buhay niya. Hindi naglaon, lumabas si Suhyun sa labas ng kwarto ng ospital. Sa pamamagitan ng mga salita ng ina ni Junkyung, nalaman ni Suhyun na dumating din si Sori. Umakyat na siya sa bubong. Napagtanto ni Suhyun na may mali, kaya mabilis siyang tumakbo pataas. Sa pagkakataong yon, nakatayo si Sori sa gilid ng riles. Kahit gaano kalakas si Sori, hindi niya matiis. Nang isa-isang umalis ang kanyang mga kamag-anak, hindi na niya matiis ang mundong puno ng kawalang katarungan. Labis na lampas sa kanyang kontrol ang sitwasyon. Hindi inasahan ni Sori na ang kanyang mga pagkakamali ay makakaapekto sa iba. Dahil sa katigasan ng ulo ni Sori, kinailangan ni Uncle Kang na gumawa ng negatibong desisyon. Nagsisi si Sori na hindi nakinig sa babala ni Taejun. Patuloy niyang pinapalakas ang loob ng kawawa na dalaga. Kasabay nito, sinabi ni Suhyun na madyay gising si Junkyung. Kailangan maging matatag si Sori at ipagpatuloy ang buhay hanggang wakas. Pinrotektahan ni Junkyung si Sori. Para sa kanya, kailangan niyang subukan hanggang sa huli. Sa huli, hindi pinili ni Sori ang kamatayan. Sa kabutihang palad, sa paghihikayat ni Soyeon, nagpasya siyang lumaban ng isang huling pagkakataon. Bago kumilos, sinabi niya kay Soyeon na kung magiging matagumpay ang huling pagkakataon, magkakaroon siya ng pagkakataon na muling sumikat. Sa pagkakataong yon, maaaring maging napakasikat si Sori, at sa kanya parurusahan ang mga taong sumakit sa kanya. Pagkatapos niyang isara ang telepono, pinabilis ni Sori ang takbo ng kanyang sasakyan at dumiretso sa dagat. Kinabukasan, naging pinakainit na balita sa social media ang pag-alis ni Sori. Pansamantalang pinatahimik nito ang mga naninirang puri sa kanya. 3 buwan matapos ang insidente, bagamat tumagal bago hamupa ang issue, marami pa ring balita tungkol kay Sori ang kumalat. Hanggang sa isang araw, biglang nagsimula si Sori ng live stream. Bukod dito, ibinunyag niya ang kanyang tunay na mukha. Biglang tumaas ng 10,000 ang bilang ng nanonood sa broadcast. Patuloy na dumarami ang mga manonood. Lalong maraming tao ang interesado sa kwento ni Sori. Nagtataka ang mga tao kaya nag-click sila para manood. Kabilang sa kanila si Chung Won, na siyang pinakamadaling magkomento. Patuloy siyang nagtatanong kung bakit buhay pa si Sori. Ang muling pagkabuhay ni Sori ay ikinagulat din ni Minhe at ng kanyang grupo. Pagkatapos noon, opisyal nang nagsimula ang paglalakbay ng paghihiganti ni Sori. Habang nakakuha ng atensyon mula sa lahat, ikinwento ni Sori ang lahat ng kakilakilabot na ginawa sa kanya ng grupo ni Minhe. Ikinwento rin niya ang tungkol sa katawan na pinadrug shot at lihim na sinunog. Ipinakita niya ang lahat ng ebidensya ng krimen ni Taejong. Sa kasalukuyan, sobrang laki ng interes sa kaso at hinihingi ng mga netizens sa pulisya na imbestigahan ang katotohanan. Bukod dito, naipakita rin ang kwento tungkol sa matuwid na pulis na inilipat ng chief. Wala nang magawa ang prosecutor kundi inutusan ang aresto kay Taejong. Sa parehong araw, pumunta ang pulis sa bahay ni Taejong upang magsagawa ng search. Sa oras na yun, patuloy pa rin siyang winawasak ang lahat ng ebidensya at iniutos sa kanyang mga tauhan na hanapin ang IP address ni Sori. Ngunit pumunta rin ang mga reporter sa bahay ni Taejong upang maghanap ng balita. Kasabay nito, natakot ng husto ang doktor at inimpake ang kanyang mga gamit upang pumunta sa ibang bansa dahil siya ang nagtago ng katawan para kay Taejong. Hindi inaasahan na hintuin siya ng pulis. Maingat na pumunta si Minhe sa bilangguan ng maaga upang bisitahin ang ina ni Sori. Sa oras na yun, layunin din ni Minhe na linlangin ang ina ni Sori na sila at ang kanyang anak ay may napakagandang relasyon. Gusto ni Minhe na payuhan ng ina ni Sori ang kanyang anak na patawarin siya.
ngunit hindi niya alam na sa araw ng live broadcast, nakita na ng ina ni Sori ang kanyang masamang ugali. Nang humihina na ang liwanag, natagpuan ng pulis ang address ni Sori. Siya ay kasalukuyang nasa labas ng Seoul. Kasabay nito, ang nakatanggap ng balita ay sina Taejong at Si-hyun. Agad nagpadala si Taejong ng tao sa lugar na yun. Sinabi ni Si-hyun ang balita kay Junkyung, nakakagising lang. Dahil pinakamalapit siya, agad siyang nagpunta roon, ngunit nang pumasok siya sa kwarto, nakita niya ang totoong mukha ni Sori sa broadcast. Natakot si Junkyung. Lumabas na ang taong nagbabroadcast ay hindi si Sori, kundi ang kanyang matalik na kaibigan. Ginamit ng matalik na kaibigan ng AI technology upang baguhin ang mukha niya. Ang tumulong sa pagtago ng IP address ay ang nakababatang kapatid ni Sori. Lahat ng ito ay plano upang akitin si B-Famous na lumabas. Nang mag-login si Chungwon sa account, natuklasan ng nakababatang kapatid ni Sori ang kanyang IP address. Sa oras na yun, personal na hinarap ni Sori si Chungwon. Ito mismo ang gusto ni Sori. Pagkatapos malaman ni Sori ang identidad ni Beba B-Famous, nagkunwaring customer si Sori na pumunta mag-isa sa massage parlor. Tinawagan niya si Chungwon upang bigyan siya ng masahe. Masiglang sinalubong ni Chungwon ang customer nang magkita sila. Agad namang naghanap ng paraan si Chungwon para makipag-chat sa customer. Nang makita ni Chungwon na hindi sumagot si Sori, ipinakita niya ang labis na galit. Hindi hanggang sa makita ni Chungwon ang malinaw ang mukha ni Sori ay labis siyang nagulat. Doon lamang nagtanong si Sori kay Chungwon. Tinanong niya kung natutuwa ba si Chungwon na manita at manumpa sa iba. Habang nalulugmok at hindi makalaban si Sori, patuloy na nagtatype si Chungwon sa keyboard upang pilitin siya. Sa simula, gusto ni Sori tapusin na ang lahat, ngunit nagpasya siyang habulin ng taong nagdulot sa kanya ng patuloy na reklamo. Nagpakita ng takot si Chungwon at naging baliw. Tumakbo siya palabas, naghahanda ng kunin ang kanyang mga gamit at umalis, ngunit hinarang siya ni Sori sa ibaba. Nang makita niyang wala ng paraan para tumakas, sinira niya ang glass door. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagsisi sa kanyang mga pagkakamali. Patuloy na nanumpa si Chungwon laban sa mga sikat na tao na mas maayos ang pamumuhay kaysa sa kanya dahil ang kanilang gastusin sa isang araw ay maaaring katumbas ng taong pagod niya sa isang taon. Ang mga panahong ipagyabang ay ginawang impyerno ang buhay ni Chungwon. Noon, naramdaman niya ang kanyang sariling kakulangan. Naramdaman niyang siya ay mababa at hindi kayang kumita ng kasing dami ng iba. Ngunit sa halip na magsikap tulad ng iba, naghahanap siya ng paraan upang saktan ang iba. Sa oras na ito, tila nabaliw na siya, hindi pinapansin ang payo ng iba. Sa huli, pinili ni Chungwon na wakasan ang kanyang sariling buhay. Sa oras na ito, lumabas ang lahat ng katotohanan. Naaresto si Jae-hee dahil sa pagkakasangkot sa droga. Natuklasan ng asawa ni Suju na isa itong bar girl, kaya humingi siya ng diborsyo. Ang batang babae na may maikling buhok na nagla-livestream ay umiiyak at patuloy na humingi ng paumanhin kay Sori. Patuloy din siyang sinisigawan ng mga netizens. Sa pagkakataong ito, nagbabalot na rin si Minhee ng kanyang mga gamit upang umalis, ngunit hininto siya ng kanyang matalik na kaibigan. Ang taong ito ay ang asawa ng doktor na tumulong kay Taejon na itago ang bangkay. Si Minhee ang nagbunyag sa publiko tungkol sa pagtatago ng bangkay online. Sa pagkakataong ito, hindi lamang nawala ang kanyang karera, kundi nasira rin ang kanyang pagkakaibigan. Lahat ng taong sangkot sa insidente ng droga ay inaresto ng pulis. Si Taejon, na may pinakamataas na kapangyarihan, ay kinundi na rin ni Junkyung. Ang lakas ni Junkyung ay hindi humihigit kay Taejon. Si Junkyung rin ang saksi na nakakita kay Taejon na inilipat ang katawan. Ang naghihintay kay Taejon ay ang mga araw sa bilangguan. Matapos malutas ang lahat, muling pumunta sina Sori at Suhyun sa bahay ni Chungwon. Nais nilang makita ang kanyang kalagayan sa pamumuhay. Ngunit nang pumasok ang dalawa, napagtanto nilang napakasama ng kalagayan ni Chungwon. Ang kalat sa kwarto ay eksaktong sumasalamin sa kanyang personalidad. Pagkatapos, binuksan ni Suhyun ang kanyang tablet at ipinakita ito kay Sori. Umabot na sa halos 4 na milyong tagasunod ang kasalukuyang bilang ng tagasunod niya. Sabik ang mga netizen sa pagbabalik ni Sori. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili ni Sori na sumuko. Hindi na siya nag-alala tungkol sa kasikatan. Ngayon, nais na lamang niyang mabuhay bilang isang kumpiyansa at masayang babae. Labis na ipinagmamalaki ni Sori na mayroon siyang halos 4 na milyong tagahanga. Ngunit hindi niya alam kung ang mga taong ito ay naging haters niya dahil sa ibang dahilan. Dito nagtatapos ang serye. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.